Hi guys! Ito nga pala yung vlog ko nung umuwi ako ng province last Christmas. Ito ay late upload kasi busy ako guys. Ngayon lang ako nagka-time para mag-edit. Isa nga ito sa pinaka-stressful na uwi ko ngayong taon guys. Hindi ko in-expect ang mga pangyayari. By the way, maaga pa lang umalis na ako ng bahay para maabutan ko tong bus sa Alabang papuntang Batangas. Mabilis lang naman ang biyahe namin, it took 2 to 3 hours, nakadepend sa traffic. Kasama ko nga palang umuwi yung kapatid ko na nagre-review for board exam dito sa Manila. One of the most exciting moment nga ito para sa akin guys kasi makikita ko na naman ang aking mga anak. Madalas ganitong okasyon lang ako nakakauwi sa amin dahil mahal nga ang pamasahe pauwi sa amin sa Tablas o Jonglong. Nasa Grand Terminal na kami nito guys at malapit na kami sa pier ng Batangas. See you there! Malayo pa nga kami sa Batangas Pier pero ito na guys ang aming naabutan. Napakaraming sasakyan at napakaraming pasahero. Hindi ko in-expect na sobrang dami pa rin pala ng mga uuwi. Nahirapan pa nga kaming makalusot dahil sa sobrang dami ng sasakyan. Fast forward, nakababa na kami ng bus. Medyo malayo pa nga ito sa Batangas Pier, pero wala kaming choice kundi ibaba na ang aming mga gamit at kargahin na lang ang mga ito guys. Dahil hindi talaga kami makakalusot sa sobrang dami ng pasahero, pati na rin ang mga sasakyan. Medyo malayo-layo pa nga ang aming nilakad, pero no choice talaga kami. Ito nga ang bumungad sa amin pagdating namin dito. Napakahabang pila guys para lang makapasok sa loob ng Batangas Pier. Pagkababa ng aming gamit, sinabi ko sa kapatid ko na kumain na siya at ako naman ang susunod dahil nga kailangan naming pumila ng matagal. Sobrang tagal nga naming pumila guys. Masasabi kong ito na nga ang pinaka-stressful na uwi ko sa buong buhay ko. Alam niyo yun, sobrang init pero kailangan tiisin. Sobrang haba ng pila at kailangan mong makipagsiksikan. Mahigit 5 oras din kaming tumayo at pumila para lang makapasok ng Batangas Port. Very stressing talaga siya guys. Around 4, nakapasok na kami guys. Tingnan nyo naman, kung pila sa labas, mas pila pala sa loob. Kailangan na naman naming pumila para makakuha ng ticket sa barko. And I can say na it's very challenging. Mula sa malayo ay nakikita ko na sobrang haba ng pila sa ticketing booth ng Ujongan. Dito nga guys, nag-start na rin akong pumila. Sa masasabi ko, sobrang daming pasahero. Alam nyo ba na dito na test ang strength, pati na rin ang patience ko.
Halos maiyak nga ako sa pagod at gutom guys, pero wala akong choice kundi magtiis. By the way, nakakuha kami ng ticket para sa biyahe kinabukasan. Alam nyo ba na ang ibang pasahero dito, ilang araw nang stranded guys at natutulog dito sa loob ng terminal. Nakakalungkot isipin na yung iba sa mga pasahero ay nakikipag-away na para lang makauwi sa kani-kanilang pamilya. Kaya thankful pa rin ako guys na nakakuha kami ng ticket at magpapasko kasama ang aking mga anak. Ganito na itsura ko guys matapos maipit sa siksikan sa pagkuha ng ticket. At dahil gutom na ako, sinabi ko sa kapatid ko na ibili ako ng pagkain. Ito nga pala nabili niya, rice pati na rin itong chicken. The other day guys, finally the long wait is over. Paakyat na rin kami ng barko. Dali nga palang alis namin. Dapat ang alis sa Batangas Pier ay alas 5 ng hapon, pero umalis kami guys alas 9 na ng gabi. Still thankful. Pagkaakyat namin ng barko guys, sinanap ko lang kung anong number kami. By the way, this is the economy. Fast forward guys, dahil nga delay ang alis namin sa Batangas, delay rin ang dating ng barko sa Jonglon. By the way, this time, nasa laot pa rin kami yan guys, pero anong oras na ng umaga? After a few hours, here we are guys. Finally, natatanaw na namin ang tabla sa Jonglon. Look, how beautiful guys. Napakaganda. Pababa na rin pala kami ng barko guys, and I felt very excited this time. Nakalabas na rin pala kami at dito nga pala naghintay yung aking kapatid kasama ng aking panganay na anak. And guys, I felt very happy this time. Iba pala talaga ang pakiramdam kapag nakauwi ka ng sarili mong probinsya. Napakasarap sa pakiramdam. Damo! We're on our way guys. Actually, malapit lang naman kami. So in a few minutes, mararating na namin ang bahay.
Fast forward guys, naglalakad na ako nito papunta sa bahay. By the way, sinalubong ako ng aking daughter ng isang mahigpit na yakap, pati na rin ng aking mga anak. At naabutan ko ang aking nanay guys, naglalaba pa rin. By the way, I'm so grateful and thankful dahil muli ay nakasama ko na naman sila ngayong araw ng Pasko. Dito na si Mama! Dika, dali! Ay! Agay! Ashoy! Naguyat ka dura! Aba, naglabaray si nanay. Si Toto, nay. Sinong papa? Ah. Ini si Pilis. Oh, I love you. Nung makita at mayakap ko sila guys, I would say na it's all worth it. Thank you for watching this video guys. Thank you for your support.